Okay mga guys, so nandito na naman tayo sa ating YouTube channel, no? Para magbigay na reaction, ha? Reaction video, ha? Ito yung mga komentaryo, suggestion. Pero ito, ha? Nakakagulat na balita to sa ngayon, ha? Itong mainit na balita sa ngayon na ang China ay nagpalabas ng batas. Bagong batas, ha? Na uhulihin na nila yung mga pumapasok sa kanilang teritoryo. Ang kanilang teritoryo, yung teritoryo ng Pilipinas, sa loob ng exclusive economic zone. Ang kakapal talaga ng mukha nitong mga Chino na to, no? Uhulihin nila yung mga Pilipino na pumapasok daw sa kanilang teritoryo. Samantalang ang teritoryo ng Pilipinas ay no, yung within EEZ, Exclusive Economic Zone. So ang kapal talaga, no. So itong bibigyan natin reaction video, ha. So please guys, ha, kung bago ka pa lang sa aking channel, ha, please like and subscribe na lang muna bago tayo mag-umpisa. Okay? And also, paki-subscribe din kay Melbs Castle. Okay? Sa kanyang galing tong video na to. Okay? So, okay, mas maganda pa umpisa na natin at bigyan na natin ng komentaryo, okay? Dadamputin at kukulong pagbabantayan ng China sa lahat ng iligal na papasok sa kanilang teritoryo. Pero bago pa mangyari yan, may inaresto ng mga Chinese sa Zambales. Iligal na pumasok to sa territorial waters ng Pilipinas. Walang may pakitang dokumento, ayon inaresto at kunlong. Sa June 15 pa ipapatupad ng China ang mayroong mga Chinese na naaresto diyan, no, sa Zambales. Yun, kinulong na. Good news, ha. Parang good news yata yun. Parang ano, ha. Ngayon lang yata nangyari yun, ha. Illegal na pumasok sa Pilipinas yung barko ng China sa Zambales. Good news yata, ha. Dati hindi nila ginagawa yan, nakatingin lang. Pagdidetain daw. Pero pinalagan agad yan ni PCG Commodore J. Tariela. Di kami magpapatinag sa kalokohang yan. Mukhang ayaw na kasi ng China maulit ang civilian convoy na kumalaban sa kanila. Iyak ang China di makapag-water cannon. Wala kasing nagawa ang 10 barkong ipinadala ng China. Ayon sa balita ng South China Morning Post, aarestuhin ng China Coast Guard ang sino mang papasok sa kanilang teritoryo. Ikukulong na nga abot sa 2 buwan o 60 days. The mere fact that they claim full sovereignty. Ayan, ha. Nagpalabas ang mga Chekwa, ha. Palabasan ng batas sa kanila. Nahuhulihin na daw nila. Uhulihin daw nila sa June yung mga trespassers. Mga ugok talaga itong mga China na tulihin nila nasa ating sariling teritoryo. Mga tanga talaga itong mga Chino na to, no? Over our own exclusive economic zone. At ang gina-justify lang naman nila is yung imaginary 9-dash line nila. I don't think that China is really serious in doing this because mas malaki ang magiging backlash nito sa kanila bilang isang bansa. Talagang hindi pa pwede ang gusto ng China. Ayos pa sana kung sa exclusive economic zone ng China to mangyayari. Kaso sa imaginaryong 10-dash line to ipapatupad. Bilang Pilipinas ang... Kita mo, papatupad nila yung batas nila sa hindi nila teritoryo. Kung di ka ba tanga-tanga itong mga Chino na to, no? Mga ugok. Papalag dyan. Paniguradong kukondinahin rin to ng Vietnam, Malaysia at Indonesia. Pananakot ito ng Chinese government, no? To discourage these types of activities ng civil society. Ang ginagawa nilang yan para wag na siguro mag-take 3 ulit si Mr. Rafaela ng another atin ito convoy. Definitely, it's not just the Philippines that will be Parang ano, no? Parang natakot ang mga China, no? Ang mga Chino sa mga civilian. Takot pala sa civilian mga yan, eh. Hindi sila makapag-water cannon, eh. Ang kaya na lang i-water cannon, alam nyo, yung mga sa government, sa mga gobyerno, tulad ng Philippine Coast Guard, mga BFAR, kaya nilang bombay ng water cannon.
Pero kung sa sa civilian, ay sigurado takot sila. Alam niyo ba kung bakit, no? Mag-invoke agad yung Mutual Defense Treaty. Palulubugin kagad sila yung mismong oras na yon. Mag-activate na, susugod na yung mga puwersa ng Amerika. Hindi lang Amerika, buong alay. Kaya ganong kalupit ang MDT, Mutual Defense Treaty. Kaya nga hanggang lang sila, hindi nila, 'di ba? Hindi sila na ng bomba ng water cannon sa mga civilian. Wala man silang ginawang mga mga dangerous maneuvers, kung ano man nabanggain nila. Hindi, 'di ba? Hindi nila inano yung mga civilian, kaya takot. Gayun lang pala, no? Affected on this kind of domestic law na ginawa nila. What about the Vietnamese, the Malaysian, the Indonesian? No? Kaya nga, Pero mukhang Pilipinas ang target hulihin ng China. Muli kasi nitong inalok ng pakikipag-usap ng negosasyon ang Pilipinas. May panahon pa daw tayong mga pagkaibigan sa China. Pero kung di daw tayo susunod sa kagustuhan ng mga inchik, aaksyon raw ang China na aayon sa international law. 借助外部势力挑动事端，进一步加剧 anong action sila sa international law? Hindi nga sila sumusunod sa international law, no? Ito talagang ang kakapal talaga ng mukha nito ng mga Chino talaga, no? Sila ang hindi sumusunod. Tapos, tingnan mo, meron silang 9-dash line na wala naman sa batas yun, eh. Wala nakalagay sa international law. Pinipilit lang nila. So talagang talaga to, ganito ng mga Chino na to, no? 南海形势紧张，菲方所作所为破坏地区国家团结互信，冲击南海和平稳定，对地区国家有百害而无一利。我们再次奉劝菲方正视事实，信守承诺，立即停止侵权挑衅，尽快回到通过谈判协商妥处涉海分歧的正轨。如果菲方一意孤行，中方将采取必要措施，坚定捍卫自身正当权益。 Sa mangingisda na pitikon ang China, so posibleng Filipino fisherman ang huhulihin talaga nila. Sabihin, they were really paranoid, no? And convinced dun sa sarili nilang kasinungalingan na etong Filipino fishing boats na pinadala natin dito ay sanctioned ng national government, and we're going to stir up more trouble in Baho de Masinloc. Chinese Coast Guard, even without the PLA Navy warship being deployed in Baho de Masinloc, has been escalating the tension since they started deploying their Chinese Coast Guard and Chinese Maritime Militia. Kayo sa tingin nyo, tama kaya ang gagawin to ng mga Chinese? I-komento sa baba ang salubin. Oy, hindi tama yung ginagawa ng mga Chino, no? Paghuhuli nila yung mga Pilipino sa ating mismong teritoryo, sa ating mali. So magkakagulo yan, para magkakagulo yan, no? Lalaban yung mga Pilipino. Subukan lang nila sa June. Kaya abangan natin to, mga guys. So kung bago ka pa lang sa aking channel, please, bago tayo magtapos, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?